number 45. Survive. Your fucking head, fucker! Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Ray na nakatanggap ng opisyal na abiso kung saan binabati siya nito dahil natanggap siya sa isang nakamamatay na kompetisyon na kilala bilang Long Walk Road. At ang buong bansa ay nakahandang panoorin ang buong kaganapan sa live broadcast at ang premyo ay higit pa sa pera, katanyagan, kapalaran at isang kahilingan na ipagkakaloob sa huling taong naglalakad sa mahabang kalsada. Mayat maya ay naghanda na si Ray na umalis kasama ang kanyang ina at habang naglalakbay ang mga ito ay ipinahayag ng kanyang ina ang malungkot na kalagayan ng bansa. Ilang taon na ang nakakalipas ay may isang malaking digmaan ang sumira sa bansa na nag-iwan ng malubhang pagkawasak sa mga lungsod at mga pamilya. Para sa marami, ang kompetisyon ng Long Walk Road ang kanilang tanging pag-asa na makaalis sa kahirapan, ngunit 50 kabataang lalaki lamang ang pinipili bawat taon, habang ang ina ni Ray na natatakot na mawala ito ay nakiusap sa kanya na huwag na itong sumali. Ngunit buo na ang desisyon ni Ray at iginiit na kailangan niyang gawin ito upang makaranas ng kaginhawaan at di nagtagal ay nakilala ni Ray ang isa sa mga kalahok sa kompetisyon na si Peter, kung saan ay mabilis na naging magkaibigan ng dalawa at agad na sumama sa iba pang mga naglalakad kabilang sina Hank, Baker, Stevens at ang pinakabatang kalahok na si Thomas. Hindi nagtagal ay nagpakita ang utak sa likod ng kompetisyon na ito na kilala bilang Major, isang taong may mataas na kapangyarihan sa buong bansa at sabay na nitong sinimulang tawagin ang mga pangalan ng mga kalahok. Bawat kabataang lalaki na humakbang mula sa linya ay tinanggap ang metal tag upang malaman kung sino ang mai-eliminate o nagbabalak na tumakas sa kompetisyon at nang natapos ng matawag ang lahat ng nasa 50 na kalahok ay naglaan ng ilang sandali ang Major upang kausapin ang mga ito kung saan ipinaalala niya sa mga kalahok na hindi pa ganap na nakakabangon ang bansa mula sa digmaan gaya ng mga bayan na nasira at mga industriya dahilan upang ang mga tao ay nababalisa dahil sa mga matataas na bilihin, ngunit bawat taon ng mahabang paglalakad ay nagpapasigla at nagpapalakas ng loob upang mapanumbalik ang kaayusan ng bansa. Ayon sa kanya, ang tunay na sakit ng bansa ay hindi kahirapan kundi ang katamaran ng mga mamamayan at iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang kaganapang ito upang paalalahanan ang lahat na ang disiplina at pagtitiis ay ang susi sa kaligtasan. At nang matapos ang talumpati ay ipinaliwanag niya ang mga alituntunin at bawat kalahok ay dapat magpatuloy sa paglalakad ng hindi bababa sa 3 milya kada oras at kung ang isa sa kanila ay bumagal sa paglalakad ay bibigyan siya ng babala at kung umabot ito hanggang sa 4 na warning ay permanente na silang aalisin sa paligsahan at papatayin. Subalit ang naturang paligsahan na ito sa paglalakad ay walang finish line at walang hihintuan maliban na lamang kung isa na lang ang matitira sa Long Walk Road. Kalaunan ay itinaas na ng Major ang kanyang pistol at sabay nagpaputok isang senyalis na opisyal ng sinimulan ang paglalakad papunta sa kanilang kamatayan at habang naglalakad ang 50 kabataang lalaki sa gitna ng kalsada ay nakasunod sa kanila ang ilang truck na puno ng mga armadong sundalo upang bantayan ang bawat kilos ng mga kalahok. Habang naglalakad si Ray ay napansin nito ang mga paligid na halos walang katao-tao at mga sasakyan na dumadaan sa kalsada, kaya't sinabi ng isang katunggali nito na nagngangalang Barkovich na hindi na pinapayagan ng Major ang mga tao na lumabas. Bagamat ang mga tao na nakatira kung saan sila maglalakad ay maaaring manood mula sa gilid, gayunpaman ay may mga kamera sa lahat ng dako na nakabantay sa mga kalahok upang mapanood ang kanilang paghihirap. At nang naabot na nila ang 7 milya na marka, ang mga naglalakad ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mala Death March na premyo kung saan inamin ni Baker na ang tanging layunin niya sa paligsahan ay pera, ngunit hindi sumang-ayon si Ray at sinabing hindi lamang kayamanan ang dapat ipaglaban. Hindi nagtagal lumitaw ang isa pang contestant na nagngangalang Richard na may dalang maliit na notebook at maingat niyang isinusulat ang pangalan at numero ng mga kalahok upang maisulat sa kanyang notebook ang tungkol sa kanyang karanasan sa Death March at kung makakaligtas siya ay ito ang magpapayaman at magpapasikat sa kanya. Ngunit giit ni Peter na kung mananalo si Richard ay hindi na niya ito kakailanganin dahil kakalimutan na niya ang lahat dahil sa pera. Samantala ang pinakabatang naglalakad na si Curly ay biglang natisod dahil nakakaramdam na ito ng sakit sa kanyang mga binti at halos hindi na makatayo. Kaya naman hinawakan siya ni Ray upang panatilihin siyang gumagalaw at hindi matanggal sa palaro. Ngunit hindi nagtagal ay bumagsak si Curly sa gitna ng kalsada kaya't binigyan ito ng mga sundalo ng paunang warning. Ngunit tila hindi pa rin ito bumabangon kaya't binigyan ulit ito ng pangalawang warning hanggang sa humantong ito sa 3. Kaya't nang makita nila na hindi na ito bumabangon ay biglang lumapit ang isang sundalo kung saan brutal na tinapos ang kanyang buhay. Dahil sa nakita ay natakot si Ray at iba pa nitong kasamahan kung saan binigyan pa si Ray ng isang babala dahil sa pagtigil nito. Kaya't dito na niya naisip na mali ang kanyang desisyon na sumali pa sa laro at agaran siyang hinila ni Peter upang hindi na muling mabigyan ito ng pangalawang warning at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Hirap na hirap man dahil sa matinding lakarin ay pinilit pa rin ng mga ito na magpatuloy dahil dalawa na lang ang kanilang pagpipilian at yun ang mamatay sa paglalakad o mamatay sa bala ng mga sundalo at di nagtagal ay nagawa na nilang makaabot sa 17 milya na marka
marka. Kaya't dito inamin ni Ray kay Peter na napapagod na siya at hindi sigurado kung hanggang kailan niya mapipilit ang sarili sa paglalakad. Ngunit pinayuhan siya ni Peter na huwag isipin ang tungkol sa wakas at magpatuloy lang hanggat kaya pa nito. Habang lumilipas ang mga oras, si Ray, Peter, Hank at Baker ay nagsimulang maging mas malapit sa isa't isa at nakabuo ng magandang samahan. Ngunit ang iba naman nilang katunggali ay tila sumusuko na dahil sa init at pagod. Tulad ng isang lalaki na ito kung saan ang kanyang katawan ay biglang bumigay at nangingisay, habang ang ilang mga naglalakad ay nag-aalala para sa kanyang buhay, maliban kay Barkovich na tila tinatawanan at kinukutya ang paghihirap ng isang binatilyo. Kaya't binigyan ito ng warning ng mga sundalo at nang hindi na nito kayang bumangon ay dito na siya pinatay. Habang tuwang-tuwa naman si Barkovich sa kanyang nakikita dahil ayon sa kanya ang pagkamatay ng ilan sa kanila ay nagpapataas sa kanya na magpursige pa sa paglalakad. At nang naabot na nila ang 25 milya na marka ay ibinaling ni Barkovich ang kanyang atensyon sa isa pang kalahok na nagngangalang Rank, kung saan kinutya nito ang pangalan ng binatilyo at pagkatapos ay ininsulto rin nito ang ina ni Rank, dahilan upang naubusan na ito ng pasensya at sinubukang suntukin ang ugok na ito. Ngunit nang hindi niya ito natamaan ay agaran itong bumagsak sa kalsada dahil sa matinding pagod. Gusto mang tulungan ng ibang kalahok ang binata ay hindi nila ito magawa dahil sa takot na baka pati sila ay bigyan ng warning ng mga sundalo. At nang nilapitan na ng isang sundalo ang binata upang patayuin ay umabot na ito sa 3 warning. Kaya't di nagtagal ay binaril siya ng mga ito dahilan upang magalit sina Ray at Peter kay Barkovich dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang kawawang binatilyo. Ngunit iginiit ng ugok na ito na hindi niya kasalanan kung naging mahina ito. Nang maglaon ay may isa pang kalahok ang nagtitiis sa gitna ng kalsada upang umihi. Subalit nang ito ay nagsimula ng bumagal sa paglalakad ay sinimulan siyang bigyan ng warning ng mga sundalo. At nang hindi na siya makagalaw ay agad na itong binaril habang naihian nito ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Kalaunan nang sumapit ang gabi ay tila lakas na lang ng loob at matinding pagtitiis ang mayroon sila upang mapagpatuloy pa ang kanilang paglalakad para sa kanilang buhay. Dahil sa matinding pagod ay nagsimulang makatulog si Ray habang ito ay naglalakad, kung saan napanaginipan pa nito ang tungkol sa kanyang ina. Ngunit ginambala siya ni Peter upang magising at sinabihan siyang panatilihing nakatuon ang kanyang isip sa paglalakad. At dito na unti-unting pinagsisihan ni Ray ang pagsali nito sa malaimpyernong palaro na ito at inamin kay Peter na namimiss na niya ang kanyang ina. Kaya't nang makita niyang unting-unti nang nawawalan ng pag-asa si Ray ay sinikap nito na patatagin ang kaibigan at sinabing makikita niya rin itong muli sa lalong madaling panahon. At habang tumatagal ang oras ay ramdam rin ni Ray ang unting pagbagal ng kanyang mga lakad, kaya't natanggap nito ang kanyang pangalawang warning at makalipas ang ilang minuto ay natisod na naman ito dahilan upang natanggap na niya ang pangatlong warning. Kaya naman sinabihan na siya ng mga nagbabantay na kung nakatanggap na ito ng 3 warning ay hindi na dapat itong muling magkakamali dahil isa na lang ay siguradong goodbye Earth na ito. At giit pa nito na maaari lamang maalis ang 3 warning kung ang isang kalahok ay patuloy pa rin sa kanyang paglalakad sa loob ng 3 oras. Dahil sa nangyari ay sinubukan ni Peter na tulungan at hikayatin si Ray na magpatuloy. Ngunit nagalit si Ray kay Peter at inakusahan ito na nagkukunwaring nagmamalasakit lang ito sa kanya at sinabihan niya ito na ninanais niya lang itong bumagsak upang lalong tumaas ang kanyang pagkakataon na manalo. Habang patuloy na naglalakad ang mga ito, ay naharap sila sa isang matarik na burol, kaya't ang ilan sa mga kalahok ay hindi na kinaya at humantong sa kanilang kamatayan. Ngunit si Ray naman ay halos bumigay na sa kalagitnaan ng kalsada dahil sa matinding pagod. Kaya't sa sandaling iyon ay hinawakan siya ni Peter at patuloy pa rin siya nitong pinatatag at hinimok na huwag itong tumigil para sa kanyang ina na naghihintay. Dahil sa ginawa ni Peter ay naantig si Ray at humingi ng paumanhin dahil sa pag-akusa nito sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Peter na huwag na itong mag-alala dahil nasabi niya lang ito dahil sa pagod at nangakong tutulungan siyang magpatuloy sa paglalakad. Sa sumunod na araw ay naabot na ng grupo ang 59 na milya, ngunit tila si Ray ay nagsimula ng manghina. Kaya't muling hiniling nito kay Peter na magpatuloy pa sa pagsasalita upang hindi mawala ang kanyang focus sa paglalakad. At inamin ni Ray sa kaibigan na gusto niyang manalo hindi lang para mabuhay, kundi dahil pakiramdam niya ay may mas malaki pa siyang layunin. At nang nakarating na sila sa 67 milya na marka, ay makikita si Hank na halos pabagsak na at ang kanyang mga hakbang ay unting-unti nang bumabagal at nanginginig. Dahil sa nangyayari rito ay sinubukan ni Peter na kamustahin ito, ngunit nagalit lang si Hank at ininsulto pa siya nito. Samantala si Harkness naman ay nasa masamang kalagayan dahilan ang kanyang isang paa ay baluktot at pilit nitong makasabay sa iba pang mga kalahok, kaya't nang makita siya ng mga sundalo ay nakatanggap ito ng warning. Kaya't sinubukan ni Ray na hikayatin ito ngunit ilang saglit lang ay tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. At pagkatapos ng mga warning na natanggap nito ay dito na siya pinatay ng mga sundalo. Dahilan kaya't nalungkot sina Ray at Peter dahil sa pagkamatay ng kanilang kaibigan, subalit kinutya na naman sila ni Barkovich at sinabihang magsulat na lang ang mga ito ng tula o kanta bilang memorya para sa kanilang kaibigan.
Dahil sa pangiinsulto ni Barkovich ay naubusan ng pasensya si Peter at muling tinawag siyang mamamatay tao hanggang sa nauwi ang mga ito sa mainit na pagtatalo. At nang sa wakas nang naabot na nila ang 100 milya ay binati sila ni Major dahil nakayanan nila ang matinding lakarin. Habang patuloy pa rin ang paglalakad ng mga ito, ay may isang binatilyo ang biglaang tumakbo patungo sa kalapit na gusali upang matakasan ang paligsahan. Ngunit bago pa man ito makapasok ay binaril na siya ng mga sundalo. Habang naglalakad sa matinding init ng araw ang mga natitirang kalahok, ay nagsimula na ang mga ito na talakayin kung ano ang kanilang kahilingan kung sakaling sila ang mananalo, kung saan agad na sinabi ni Baker na hihingi siya ng space rocket upang maglakbay sa buwan. Habang si Hank naman ay walang kabuluhan na sinabi na gusto niya ng 10 hubad na magagandang babae sa kanyang harapan, habang hihiling naman ni Peter na dapat 2 ang manalo sa halip na isa. At nang si Ray na ang nagsasalita para sa kanyang wish, ay sinabi nito na gusto niyang baguhin ang buong sistema, dahilan upang agad na binigyang diin ng ilan pang mga kalahok na imposible ito dahil hindi direktang mababago ng mga kahilingan ang bansa. Dahil sa pagkadismaya ng mga ito sa kanilang gobyerno, ay nagsimula ang mga ito na sumigaw at sabay minura ang Major at buong kasamahan nito. At pagkagabihan ay biglang umulan ng malakas dahilan upang mabasa ang mga ito. At lalo pang nagpahirap sa kanilang kalagayan, habang si Ray naman pinipilit ang sarili na dumilat upang hindi ito makatulog. Kaya't muli na naman siyang inaalayan ni Peter at hinayaang sumandal sa kanyang balikat upang makapagpahinga ng ilang sandali. Kung saan nagkwento muli si Ray kay Peter patungkol sa kanyang nakaraan at ipinaliwanag niya na tinuturuan siya noon ng kanyang ama tungkol sa filosofiya, musika at iba pang paksa na ipinagbawal ng mga autoridad. Dahil itinuring ng gobyerno ang gayong mga turo bilang pagtataksil sa bansa, at isang araw ay hinarap mismo ng Major ang kanyang ama at inutusan niya ito na sumumpa ng katapatan sa bansa at talikuran ng kanyang mga ipinagbabawal na pagtuturo. Ngunit tumanggi ang kanyang ama, dahilan upang humantong ito sa kanyang agarang pagbitay. Kalaunan ay ipinahayag ni Ray ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa Long Walk ay upang patayin ng Major at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. At kapag nanalo siya, ay plano niyang humiling ng isang baril bilang kanyang premyo at gamitin ito laban sa lalaking pumatay sa kanyang ama. At ilang saglit lang ay nakita nito si Hank na animoy wala na sa sarili habang ito ay naglalakad. Kaya't nilapitan ito ni Ray at inalalayan, subalit bigla itong naglakad pabalik at sinusubukang atakihin ang isang sundalo. Ngunit bago pa man ito makalapit ay binaril na siya nito at binilangan ng warning. Dahil rito ay buong tapang na binalikan ni Baker si Hank upang tulungan at sinubukang huwag itong papatayin, ngunit tila wala talagang patawad ang mga ito at pinagpatuloy pa rin nila na bigyan si Hank ng warning at Baker. Kaya't dito na rin sumunod sa kanila si Ray at sabay na hinila si Baker upang magpatuloy sa paglalakad dahil wala na silang magagawa kay Hank dahil papatayin na nila ito sa pamamagitan ng pagsagasa sa kanya ng tangke. Nalalo pa nilang ikinalungkot, pagkaumagahan ay buong lakas pa rin silang nakikipagsapalaran kay kamatayan, kung saan 6 na lang silang natitira sa paligsahan. At nang malaman nila na may asawa si Hank, ay sinabi nila sa isa't isa na kung sino ang mananalo sa kanila, ay dapat nitong bigyan ng pera ang kanyang asawa upang hindi masayang ang pagsasakripisyo ni Hank para sa kanya. Dahil sa mga narinig ni Barkovich na kabutihan sa kanyang mga kagrupo, ay nakaramdam ito ng pagsisisi dahil sa kanyang nagawa. Kaya't nilapitan nito si Ray at humingi ng tawad sa pagkamatay ni Hank, habang ito ay tila nawawala na sa sarili. Hanggang sa bigla itong naglakad ng mabilis at sabay humarap sa kanila kung saan kinuha nito ang kanyang sariling buhay. Subukan man nilang pigilan ito, ay huli na ang lahat at nalungkot si Ray dahil nakikita niyang nagsisisi na ito sa kanyang nagawa. At upang masigurado ng mga sundalo na hindi na ito mabubuhay, ay tinuluyan na nila ito at sabay bumalik sa paglalakad hanggang sa umabot na sila sa ika-5 araw na walang pahinga at pagkain at narating ang 278 milya. Kung saan patungo ang mga ito sa bayan, kung saan nakatira ang ina ni Ray at di nagtagal ay nasira na ang sapatos nito kaya't agaran na niya itong tinanggal hanggang sa nakita na ni Ray ang kanyang ina sa paligid na umiiyak. Kaya't kinawayan ito ni Ray upang ipaalam sa ina na malakas pa ito at nasa mabuting kalagayan upang maitago niya sa kanyang ina kung gaano na niya ito gustong makasama at makayakap. Subalit hindi ito natiis ni Ray at sabay tumakbo patungo sa kanyang ina. Kaya't muli siyang binigyan ng sunod-sunod na warning na agaran naman sinundan ni Peter upang pigilan ang kaibigan sa kanyang emosyon at upang hindi tuluyang mapatay ang anak ay sinigawan niya ito at sinabihan magpatuloy sa kanyang paglalakad. Matapos dumaan sa bayan na kinalakihan ni Ray, ay sa wakas ay nagkwento si Peter patungkol sa kanyang masakit na nakaraan at sinabi na namatay ang kanyang mga magulang dahil sa digmaan. At pagkatapos ay kinuha siya ng kanyang tiyuhin, ngunit paulit-ulit lang siya nitong binubugbog dahilan upang lumayas ito sa kanila at sumama sa iba pang mga batang kalye at nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw at pakikipag-away. At sabay ipinakita ang kanyang peklat sa liig dahil sa pagkakasaksak sa kanya at nang nagising siya sa ospital, ay sinisi niya ang kanyang sarili
at nangako na kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon ay susubukan niyang makahanap ng solusyon. At sinabi na kapag siya ang nanalo ay gagamitin niya ang premyong upang matulungan ang mga ulila na tulad niya. At dahil sa narinig ni Ray ay lubhang naantig ito dahil sa kabutihan ng kaibigan. At nang umabot na ang mga ito sa 306 na milya ay nagsimula ng dumugo ng husto ang ilong ni Baker dahil sa matinding init at lamig, habang si Parker naman ay tila sawang-sawa na sa pagpapahirap sa kanila. Hanggang sa agaran nitong inatake ang nagbabantay na sundalo at kinuha ang baril upang patakasin ang kasamahan. Subalit di rin nagtagal ay binaril rin siya ng mga sundalo at napuruhan. Ngunit bago pa man lumapit ang sundalong hahatol sa kanya ay tinapos na nito ang kanyang sarili. At sa gabi ding iyon ay makikita na mas lalo pang lumala ang pagdurugo ng ilong ni Baker dahilan upang mawalan na siya ng lakas sa paglalakad. Kaya't inalalayan ito nila Peter. Ngunit alam na ni Baker na hindi siya magtatagal sa paligsahan. Kaya't iniabot niya sa kanila ang isang locket at nakiusap kay Ray na ibigay ito sa kanyang lola kung makakaligtas sila at humiling sa mga ito na huwag silang lilingon kung sakaling siya ay susuko na. At ilang saglit lang ay napagdesisyonan na nitong tumigil at hinarap ang mga warning at sabay na siyang pinatay ng mga ito. Gusto man nila tingnan ang kaibigan sa huling pagkakataon ay tinupad pa rin ng mga ito ang kahilingan ng kaibigan na huwag na silang lumingon. Ang nasa 326 na milya na ang mga ito ay tanging sina Ray, Peter at Stevens na lang ang natitirang tumatawid sa mahabang bridge habang binabantayan sila ng Major at galak na pinuri ang mga ito dahil sa kanilang matinding pagtitiis. Ngunit sinigawan ito ni Ray at ininsulto ang matanda at nangako sa sarili na papatayin niya ito. Ngunit tinawanan lamang siya nito at sinabihang ganitong uri ng killer instinct ang hinahanap niya sa isang nagwawagi sa kanilang paligsahan. Subalit ilang sandali lang ay ibinunyag ni Stevens ang katotohanan na siya ay anak sa labas ng Major at sinabi na siya ang dahilan kung bakit siya sumali sa long walk upang makasama niya ang kanyang ama sa paglalakad at kung siya ay mananalo ay aanyayaan niya itong uminom ng tsaa upang makasama niya ito sa unang pagkakataon. Ngunit tila ramdam na ni Stevens na wala naman talagang paki sa kanila ang Major kaya't sinabi nito kina Ray at Peter na isang karangalan para sa kanya ang makasama sila sa paglalakad at nagbigay ng pamamaalam bago ito huminto at hinayaan ang mga sundalo na barilin siya sa harapan ng kanyang ama. Dahil sa simpleng hiling ni Stevens ay nalungkot ang mga ito at lalo pa nilang kinamuhian ang Major at habang bumubuhos ang ulan habang sila ay patuloy na naglalakad ay inamin ni Peter na noong bata pa siya ay takot siyang mamatay. Ngunit pagkatapos makita ang napakaraming kabataan na nasawi ay napagtanto niya na ang kamatayan ang tanging katiyakan sa buhay at ang tanging bagay na maaari mong piliin ay kung paano mo ito haharapin. Hanggang sa narating na ng dalawa, ang isang bayan kung saan ang mga tao ay nag-aabang sa kanila at sabik na makita kung sino ang mabubuhay sa kanilang dalawa. Subalit nang nasa kalagitnaan na ang mga ito, ay biglang huminto si Peter at sinabing gusto na niyang sumuko para manalo si Ray at makabalik sa kanyang ina. Ngunit binalikan siya ni Ray at hinimok si Peter na magpatuloy sa paglalakad at nangakong magpatuloy pa sila na magkasama. Ngunit habang niyayakap at kinakausap siya ni Ray, ay hindi nito namalayan na tumigil ito sa paglalakad. Hanggang sa narinig nito ang putok ng baril sa kanyang likuran at nang makita niyang ito ay si Ray, ay agaran niya itong nilapitan habang umiiyak kung bakit niya ito ginawa. Ngunit giit ni Peter na hindi niya kayang makita na mamatay ang taong ilang beses na sumalba sa kanyang buhay. Kaya't siya na lang nagdesisyong magpatalo dahil alam niyang kaya ito ni Peter at agarang nang nagpaalam sa kaibigan at humingi ng tawad sa kanyang ina bago pa man siya tuluyang barilin ng Major na walang pag-aalinlangan at naging hudyat sa pagtatapos ng paligsahan. Habang umiiyak si Peter, ay naririnig naman niya ang mga tao na naghihiyawan at nagdiriwang dahil sa kanyang pagkakapanalo hanggang sa binati siya ng Major at sinabihan bibigyan siya ng malaking pera at isang kahilingan. At nang tinanong na siya ng Major kung ano ang kanyang kahilingan, ay sinabi ni Peter na gusto niya ang baril ng kanyang sundalo upang ipamana sa kanyang magiging anak bilang karangalan. At nang ibinigay na ito kay Peter, ay agaran niya itong tinutok sa Major dahilan upang pakalmahin siya nito at sinubukang utuin si Peter at sinabing huwag sayangin ang kanyang tagumpay at malaking pera na naghihintay. Ngunit nang maalala ni Peter ang kanyang mga nakasama at namatay sa paglalakad at pagsasakripisyo ni Ray upang siya ay manalo, ay muli itong nagsalita at sinabi sa Major na para ito sa kanyang kaibigan at sabay hinila ang gatilyo na agarang pumatay sa Major. At nagtapos ang pelikula kung saan mag-isang naglalakad si Peter sa kalsada habang ito ay umiiyak. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. God bless.